Alam nyo, sa panahon natin ngayon, pagdating sa pera, pagdating sa salapi, maraming mga tao ang naguunahan, nag-aagawan upang makamit ang kayamanan. At may mga pagkakataon na uuwi pa sa hindi magandang paraan. Nagkakaroon pa ng patayan, nagkakaroon pa ng samaan ng loob. Maging sa pamilya, nangyayari po ang bagay na yan. Alam nyo mga minamahal, dahil ang tao, pag wala sa Panginoon, ay yan ay walang kakontentuhan. Alam nyo, dapat pa nga ang nagsiset ng example sa ating mga mamamayan ay yung mga nag-aral, mga edukado at may kaya sa buhay upang ipakita yung tamang paraan upang gawin ang mga bagay na yan. Pero alam nyo, nakakalungkot, ang nagpapakita pa ng ganyang example sa ating komunidad ay yung mga ganitong klaseng tao. Pero saan ka yung mga aral, mga edukado at mga may kaya sa buhay ay pilit pa rin nagpapakayaman at nananatiling kurap sa panahon natin ngayon at baliktad na ang sistema. Dahil ang kaisipan na lang lagi ng maraming tao, ang pera ang pinakamay pakinabang sa sanlibutan ito habang ikaw ay nabubuhay. Pero alam mo ba ang sinasabi ng Biblia? But godliness with contentment is great gain. Alam niyo po ba ang isang pinakamalaking kapakinabangan sa mundong ito ay hindi yung marami kang pera, kundi yung ikaw ay namumuhay na may kabanalan sa harapan ng ating Diyos. At hindi mangyayari yan kung hindi ka mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo. At hindi lang yun, yung ikaw ay merong kakontentuhan sa lahat ng bagay na meron ka. Ikaw man ay kumain ng tuyo, sardinas, noodles o kung ano ba man pwede mong kainin na nasa harapan mo na biyaya ng Diyos, yan ay magiging kakontentuhan sa iyo kung ikaw ay namumuhay na may kabanalan sa Panginoon at yan po ay magiging magandang pakinabang. Dahil marami po sa panahon natin ngayon ay wala nang kakontentuhan sa mundo. Tignan nyo na lamang po yung mga buhay ng mga mayayaman na hindi mananampalataya ng Panginoong Jesucristo at mga kurap. Nakikita nyo ang kanilang pamumuhay na patuloy pa rin nilang inaasam-asam yung kayamanan samantalang napakarami na nilang pera. Yan yung isang example na ang tao wala sa Panginoon ay yan ay walang kakontentuhan sa kanyang buhay at pipilitin niya maabot ang mga kanyang pangarap na hindi matapos-tapos dahil hindi siya makontento sa kung ano ang meron lang sa kanyang sarili. And having food and raiment, let us be there with content. Alam niyo po ang malinaw na sinasabi ng Biblia, yung meron ka lang makain, yung meron ka lang maisuot, ay makontento ka na. Dahil yan yung isa sa mga pangunahing kailangan ng tao upang mabuhay. Lalo pa kung ikaw ay merong relasyon at pananampalataya sa ating Panginoon. Tulad na lamang ng sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo, ang mga ibon sa himpapawid ay hindi nagtatanim, nag-aani o nag-iimpok, pero sila ay pinapakain ng ating Diyos Ama na nasa langit. Ganun din tayo, lalo pa nga kung ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay poprovidean ng Panginoon ng iyong makakain kung ikaw lamang ay meron tamang pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya alam niyo po ang pinakamagandang lesson sa video ito, hindi laging pera, kundi yung meron kang kakontentuhan, yung may makain ka lang sapat na. Hindi laging pera ang gusto, kundi yung mga bagay na kung ano yung biyaya ng Panginoon sa iyong harapan. Ano man ang iyong kainin. Alam mo kung ikaw ay may kakontentuhan, kahit ano ay nasa harapan mo sa iyong hapag, magiging maligaya ka, may kagalakan ka dahil meron ka kakontentuhan. Dahil lahat ng biyayang nasa harapan mo ay pagpapasalamat mo sa Panginoon. At hindi lagi sa pera na doon lamang tayo mananangan at magpapasalamat, kundi sa lahat ng bagay na ibinibigay ng Diyos sa ating buhay sa araw-araw. Nawa, naging pagpapala po ang mensaheng ito. Maraming salamat po and God bless you all.